Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan na Kongreso na ito ay imbestigahan. In fact, gumawa siya ng mga hakbang para pigilan ang Kongreso sa trabaho nitong oversight, sa trabaho nitong tingnan ang mga maling gawa ng kanyang mga opisina. Siya ay nag-asal pusit at hindi yan katanggap-tanggap. Ang mga ginawang ito ni Vice President Sara Duterte ay pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng taong bayan. This is a betrayal of the public trust. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kung kaya't sa araw na ito, ang 75 mga complainants na kumakatawan sa malawak at malapad na bilang ng ating mamamayan, marami dito ay kabataan at mga kinatawan ng iba't ibang sektor, ay dumudulog sa Kongreso na i-impeach si Vice President Sara Duterte for the betrayal of public trust. Mahigpit natin talaga, no, ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, which is composed of 75 na mga person representative of their organizations. Dahil nakita naman natin talaga, no, yung sa mga hearings, no, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga, no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na, no, para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth, no, si Vice President Sara Duterte, hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Kaya kami sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan. Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't 1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders. Nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice-presidente pala, ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos, tapos ilalagay sa malalaking mga bag, tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting Vice President, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit napilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malago tayong i-endorso itong impeachment complaint.
Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yun kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally nga nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. At may full and knowledge and authority si Sara Duterte dito, yung disbursement, utilization at saka yung reporting ng confidential funds. Kaya po sinasabi natin, dapat it's about time na mag-aksyon na umaksyon na ang Kongreso kaugnay dito. And of course, ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South, sorry. Sumabit. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Alright, thank you. Talagang defying gravity. Alright, can we ask the media siguro for questions? Sir, Sige. Go ahead po. Big Sumintaknet 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finocus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust.